Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:55. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indogabus. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. PNP Asinmanda Regional Office No. 5 katabang kan Comelec sa ECM Roadshow para man sa 2025 na perilian. Sa pamayupa kan mga barata sa lado lokal, 80 nga mga LGU sa Kabikulan na nakaresibi kada pinagapod na honra gikan sa 24th Gawad Kalasag Awards kan OCD sa Kabikulan. Police Brigadier General Dizon pinanginutan ang pagdulin na outstanding personnel kan PRO 5. Apamayo pa kita kan mga barata sa lado lokal. Gobyerno provincial kan Camarines de Sur padagos-dagos ang pag-resibinin na honra gikan sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines de Sur. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, award na nakuha kan Camarines de Sur gikan sa parte mismo kan COA bilang ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas. Iyo ang pagmaniyar kan tultul na pagkapot ni kwarta asinmada pagpapadalagan nin tultul kan gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte. Nagkabira lang yan sa mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos ni pagirumdum. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Sa detalyes kita kan mga barata, ako po si Junel Cuba. Si Police Brigadier General Dizon, ang Regional Director kan PNP sa Bicol, pinanginutan ang pagduhol nin honra sa outstanding personnel kan PRO 5 o Police Regional Office No. 5. Ini pinanginutan kanda pamayo mismo kan PNP dumanda sa parte kan Camp Brigadier General Simeon A. Ola sa probinsya kan Albay bilang pagbisto sa mga kontribusyon asin dedikasyon kan kapulisanda sa Bicol Region. Sa pahayag kana nasambit ng pamayukan PNP sa Kabikulanda, ipinagpaabot ni Police Brigadier General Dizon an sa iyang bulanos na pasasalamat asin man pagbati sa mga awardees. Binanggit kanina ana sa indang paglalapigot asin na trayumpo an patunay kan sa indang commitment sa pagserbi asin inspirasyon sa indang mga pagiriba
pinag-ingkaminarman kani ang gabus na padagos na magserbing example kan integridad asin dedikasyon sa saindang mga trabaho. Ang programa parte kanobato kada Police Regional Office number 5 natawan nin onra ang sakripisyo asin na karahayan kan sa indang mga tawad sa pagpapadanay kan katrangkiluan asin seguridad sa paagiman kan pagbistong ini gusto nindang pakusugunda an moral kan sa indang lado sa hipatura kan pulisya. Ing kami naron an iba asin na magpadagos nin marhay na serbisyo sa publiko. Padagos na naninindugan ngunyan ada Police Regional Office number 5 sa saindang misyon na matawanin maray ligtas asin na malalauman na serbisyo para man sa mga taga Bicol Region kasabay kan pagsulong kan hubato kan bagong Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang PNP Regional Office number 5 katabang ang COMELEC sa ACM Roadshow para man sa 2025 na eleksyon sa pangiginot ni Police Brigadier General Andrew Dizon, ang Regional Director kan Police Regional Office number 5, naging matrayumpo ang automated counting machine ACM Nationwide Roadshow na kung saan ini ang inorganisa kan Commission on Election COMELEC Regional Office number 5 kan nagtalikod na aldaw panginutan ni Abogado Ani E. Romero Cortez, Director 3, Assistant Regional Election Director, ang aktibidad sa ginibo sa PRO 5 Grandstand Extension kan Camp Brigadier General Simeon Ola duman sa probinsya kan Albay. Ang ACM Roadshow parte kan Voter Education Campaign kan COMELEC na may hubeto na ipailing ang paggamit kan makabagong teknolohiya sa pagbuto para man sa nagdadangadang na 2025 national and local election asin man BRMM parliamentary election. Ang proteksyon na niya tataunin dalan sa mas malinaw na pagkakaigwanin na pagkaintsyende kan publiko sa sistema kan automated election na igwa nin mahihatod na mas marikas, transparent asin malalauman na pagbilang kan buto. Nagpartisipar sa nasambit ng aktibidad ang ibang mga stakeholders gikan sa manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno, non-organization and local official na nagpailingkan sa indang suporta sa ubato kan Commission de Election na gibuon makabago asin makatutuanan ang eleksyon. Ana aktibong partisipasyon kan PNP sa panginginot ni Police Brigadier General Dizon nagpapatutukan sa inang dedikasyon sa pagtatarabangan tanganing masiguro ang karahayan asin seguridad sa panahon kan perilian. Ang roadshow parte kan nationwide rollout na nagpuon kan Disyembre 2, 2024 asin matapos sa Enero 30, 2025 o bato na maabot ang kada riyon sa Pilipinas. Sa pagiman kan mga araw kaning mga inisyatibo, mas napapakusog antiwala kan mga namamanwaan sa proseso kan eleksyon kasabay kan pagsiguro kan sa indang karapatan sa ligtas asin malinig na pagbuto. Padagos ang Police Regional Office number 5 sa Bicol sa pakikipagtabangan sa COMELEC para man sa matuninong marayrahay asin makatotohanan na eleksyon sa 2025. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Naga City Veterinary Office nagpagirumdum kontra sa kan birds flu publiko pigpa advisean na daimag o na daimag panik buyit padere sa detalye. Pakusugon ang biosecurity, sigurado na malinig asin nadidisinfect ang mga lauman. Pira lang yan sa pagirumdum kan Naga City Veterinary Office para malikayan ang paglaog kan bird flu sa mga tama na manok, itik asin iba pang klase na gamgam sa syudad.
kasunod inikan pagpositibo sa highly pathogenic avian influenza kan sarong itikan sa Banwa aning Talisay, Camarines Norte, Canaga City. Bagaman mayong kumpirmadong kaso, sinabi ni Acting City Veterinarian Dr. Marilyn Lingua ang mga lakdang para mapugulan ini. Bako lang sa mga poultry farm, kundi maging sa backyard poultry. Siguro igdi may mas maray na bugtakaning kudal ang palibot kan harong kung magataman ng manok para malikay ang paglaog kan hilang hali sa luwas. Sa paabuto na wala tuong handaan, pinayawan kan opisyal, ang publiko na likayan ang pagdarakan hilaw na karne asin sigurado na maray na naluluto ang mga handa. Dagdag pa kayo sa publiko na daig magpalik asin perming updated sa tamang impormasyon. Para sa BBS News, Boy Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 88 mga LGU sa Kabikulan nakaresibí kan na onra gikan sa 24th Gawad Kalasak Award kan OCD sa Kabikulan. Ninuli kan na pagsunod sa mga reglamento sa pagpapatindog asin na pagpapakusog kan mga lokal na mga disaster risk reduction and management offices sa Riyon Bicol o minabot sa 88 na mga lokal DRRMO na kada LGU sa Kabikulan ang nakaresibí kan na onra gikan sa 24th Gawad Kalasag Award National and Regional Awarding Ceremony na pinaggibo naman sa parte mismo kana Regional Office sa Siyudad Kanda, Legazpi. Basado kay Luis Lauraya, ang Chief of Plans kana Office of Civil Philippines sa OCD Bicol, naglangkaw ang bilang kan mga LGU na nakaresibí kan na onrangon niya na taon saro sa mga rason kani dahil tinawanin na giya kana sa indang ahensya ang mga LGUs sa intirong Kabikulan sa pagsunod sa mga panuntunan na nakapalaman sa Gawad Kalasag Local Disaster Risk Reduction and Management Assessment Toolkit. Subuot dakul ana nadagdag ngunya na taon kumpara sa 55 na mga LGUs na nakaresibí kan nasambit ng onra kan 2023 asinda 12 kan taon na 2022. Nasa 35 mga LGU sa Riyon Bicol nakaresibí kan pinagaapod na Beyond Complaint Award na iyo ang pig kukonsidera na pinakalangkaw na onra gikan na sa sobra sa nasambit ng panuntunan o mga reglamentos. Ana natatada pang 53 ang nakaresibí man kan pinagapod na Full Complaint Award. Naglalao man si Lauria na sa masunod na mga taon madadagdagan pa ang mga LGUs na makakaresibí kanasambit ng onra. Sa Camarines Sur, nagkapirama ng mga LGUs ang tinawanin award kan sinambit ng opisina. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Naga City Abatwa nag-ulantonin na 7 milyones pesos ana income kan bulan na Nobyembre. Daryl Banyas sa detalye. Na-record ang 23 million pesos na ingreso kan bulan na Nobyembre sa Naga City District Abatuang niya na taon na 7 milyones ang napig-ulanto kumpara sa dating 18 million pesos na income ka ini kan opisina ka nakalihis na taon. Kasabay ini ka naging rate adjustment kan Abatwa pon kan Enero niya na 2024 susog sa ordinansa ang pigpasar sang guni ang palunsod. Sa balyo ka ini mantinido na ang Naga City District Abatwa ang may pinakahababang singil sa bilog na Riyon Bicol. Positibuhan ang pamayo kan sinabitang opisina na si Anselmo Manyo na makukua asin maaabot pa nindaan sa indang target na ingresong 25 million pesos hasta sa katapusan ka ining bulan na Disyembre. Preparado naman ang mga personahes kan Abatwa orog na sa papaabuto na holiday rush kung sain piga aantisiparan na 11,000 payo ang bubunoon na orig poon Disyembre 21 hasta Disyembre 31 banggi. Sa presente, igwang 30 parabuno ang sinabit ng slaughterhouse na nababanga sa Pambanggi asin man panagang schedule. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta,
sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninhuli kan mga programa asin maray na ideya na pinagtutulod asin pigi implementar ninda Congressman Migs Villapuerte, Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elre Villapuerte nagalangkaw anap mga presyo o balor kan mga daga sa laog kan Kamara de Sur. Dakol na mga negosyante ang nagbugtakan sa mga establishmento o negosyo. Dagdag padigdi ang mga tourism project sa Banwaan kan Karamuan na dagdag sa mga assets sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur, CWC asin man ang call center kun kaya digdi napaangat o napaasenso ang probinsya kan Kamara de Sur asin man nakoa anda ikatulo sa pinakamayaman na lugar sa sa parte kan na Pilipinas. Uya si Congressman Elre Villapuerte kan Kamara de Sur. Ni Mix ni Luigi, tumaas ang valor ng daga dahil ng pasimento, magaraming facilities, yung mga tourism projects natin sa Karamoan, dagdag assets yan, CWC, call center, yan yung sinasabi na kumbaga sa isang kumpanya, malaki yung assets, malaki yung mga gamit ang valor, na proteher, na pangalagaan, na palago. So, yan po. Kaya yung mga nagasabi ng mga puris-puris, sampal sa kanila po yan. Yung mga nagasabi na mga maraot laban sa probinsya, yan ang nangyayari. Artiyan kan mga pahayag ni Congressman Elre Villafuerte kan da 2nd District kan Kamara de Sur asin kandidato man para gobernador kan da probinsya nin Kamara de Sur. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Mayor Bingwa kan Banwaanin Pasakaw Kamara de Sur formal na inako sudma an onra sa Gawad Kalasag. Mike Gravito sa detalye. Nagapaabot ni labi-labi nga kaugmahan at sila pagpapasalamat ang lokal na gobyerno na nabarwaan ni Napasakaw Kamara de Sur sa pamamayo na Alcalde George Bengua sa Office of the Civil Defense matapos na bistuhon kaini sa ikaduwag pagkakataon ang banwaan ni Pasakaw bilang beyond compliant sa kategorya na pinaglalatag kan Office of the Civil Defense kasudma kan formal na kuunon ko akoon ni Alcalde George Bengua, kaibahan si MDRR Officer Edmer Mirabales, kang MDRRMO, kan Pasakaw Kamara de Sur, naplaki, kan pag-recognize, kan nasambit ng ahensya sa mga nagibuhan, kan banwaan ni Pasakaw. Kabali, sa mga nakakuha ng hunyan, ni beyond compliant, yung mga banwaan kan Dibmanan, ang banwaan kan San Fernando, ang banwaan kan Minalabak, asinman ang banwaan ni Pamplona, Kamara de Sur, ang mga alkalde kang naunambitan ng mga banwaan na sarabay-sabay na nagpasiring duman sa probinsya kan Albay kasudma tangani ng kuanon sa indang onra gikan sa 24th Gawad Kalasag kung matatandaan ang lokal na gobyerno kan banwaan ni Pasakaw sa pinagibong 23rd Gawad Kalasag kan minaging December 2023 na solo-solo sana nga banwaan sa probinsya ni Kamara de Sur ang nakakuha kang beyond compliant category minhuli kani sa pagdakol ngunya na taon kan mga banwaan sa Kamara de Sur na nakakuha kan kaparehong honra naugma si Alcalde George Bengua minulita na replicate sa buot kan mga pagtaray na banwaan ang mga pinagigibo kan lokal na gobyerno kan banwaan in Pasakaw sa pag-comply kan mga requisitos na pinaglalatag kan Office of the Civil Defense. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tulak nin droga nadakop na naman dyan sa Barangay Tabuco, Naga City. Boss Oka Isminda sa detalye. Rata sa kamot ng mga autoridad, nasaro na naman natulak ng droga sa Barangay Tabuco, Naga City. Kasubanging alas 8:22 nin pagkabanggi, andyan sa Fraternidad Street, Sunados, Barangay Tabuco, Naga City. Kan ikasaan na drug bypass operation na nagresorta sa pagkakadakop sa alias na Noel alias Nuno, 32 anyos, residente kan Barangay Tabuco, Naga City.
Ang substation number 5 ang ginutan sa nasambitan ng operasyon sa panginot ni Police Major Nolan Romubio, Station Commander, Siringman ang City Drug Enforcement Unit, Intelligence Division, City Mobile Force Company, PDEA Region 5, nagtarabang-tabang tanganing ikasaan na sambitan ng drug by bus operation. Sarong plastic sachet ang ipinagpabakal kang suspect sa acid kang PNP sa kantidad na 500 peso bill. Alagad kad iniidinuhol dumana, nag-arabutan mga miyembros kan na PNP asintulupang plastic sachet na pinagtutubudan, igwanin laog kan illegal na droga, nasambitan ng plastic. Daan na nasambitan ng suspetsado, dagos naman na pinag-ramalan, pinagdara sa substation number 5 asin matuban ng kasong pagbalkar kan Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa Lado Local Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay babang detalles kan mga barata sa lado lokal, kinumpirmar ni Congressman El Villapuerte na nag-improve ang rating kan probinsya ng Camarines Sur pag-abot sa Poverty Index kung sa ina ipinagpaay kanina kan 2021 ang kadakol nagporuli sa laog kan Camarines Sur hali man sa Metro Manila uli kan pandemya o COVID na nawaranin mga trabaho. Pero ngunyan nakabalik na ang mga niya sa saindang mga trabaho. Sagkod na nga nakabangon naman ang probinsya ni na Camarines Sur. Ang Camarines Sur bako lang pinagasasabing weltes na nagluluwas man sa pigapaluwas na record kan kuwa and sinasabing ang probinsya kan na Sorsogon iyo ang pinakatius na probinsya sa interong Kabikulanda. Sala ang mga barata na ipinaluwas ka na mga kalaban ka na mga Villapuerte, urog na itong asintunadong komentarista na si King Kong sa radyo na daog-daan Camarines Sur kan na probinsya kan Sorsogon, alagad nagluluwas na magayon asin mayaman ang probinsya kan Camarines Sur kung ikukumpara sa parte mismo kan na probinsya kan Sorsogon na milya-milya ang distansya kumpara sa Camarines Sur. Asin nagluwas man na masa asinsado, asin mayaman ang Camarines Sur kumpara sa probinsya nin Sorsogon. Iyan basado sa COA Report 2023 Annual Financial Report for Local Government Units kung saan dahil lamang nasabihan una-unang bitan ang probinsya kan Sorsogon asin Ciudad Canaga. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman Elry Villapuerte. Nag-improve ang rating ng Camarines Sur sa poverty index. Noong 2021, siyempre maraming mga umuwing galing Maynila dahil yung nag-COVID na wala ng trabaho kaya nag-uwian yan sa probinsya. But ngayon nakabalik sila sa trabaho, nakabangon din ang probinsya. So as of 2023 na datos, ang Camarines Sur hindi lang wealthy as Sorsogon ang lumalabas na poorest province, no? Kasi nasabi ng mga kalaban na tinalo na raw tayo ng Sorsogon na magandang probinsya ang Sorsogon, basta kapwa Bicolano. Kaya yung mga nagsasabit ng ganyan. Pero malinaw, mas maganda ang ating probinsya, mas maganda ang mga kalsada dito, mas may tourism facilities tayo, may call center tayo, napakarami nating college na pinapatakbo ng local government ng probinsya, marami tayong ospital. So, ang sinasabi, Camarines Sur talaga ang pinaka-progressive equal, isa sa Artiyan kan mga pahayag ni Congressman El Villapuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Sa ibong kani, si mga nagpaluwas nin mga fake news, mga sala asin hambog na mga barata arog kan asin tunadong kun komentarista sa radyo na si King Kong na sudyaan na naman mga ini ninhuli ta ang Commission on Audit o COA. Iyon na mismo ang nagsasabi na number 3 ang Camarines Sur sa pinakamayaman na LGU sa Pilipinas. Nainot kayan kan nakalihis na taon ang Camarines Sur pigtawan manin award kan Bureau of Local Government Finance nasaro sa pinakahalangkaw na revenue earner na dakula ang naging income na dainako kan Sorsogon asin man kan Ciudad Canaga anasambit ng award.
Ang Kamara de Sur diniklara na saro sa may pinakadakulang income bako lang sa Bicol kundi sa interong Pilipinas. Iniuli kan marhay na mga programa na itinutulod kan liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Kamara de Sur. Bilang balus kan mga Villafuerte, dakol na mga magagayo na mga serbisyo, dakol na mga libreng mga healthcare facilities, nagdadakol ang mga scholars, infrastructure, cover court, school building, medical assistant, boreal, tabang sa mga senior citizen. Inihuli kan padagos-dagos na pagdakula kan income kan probinsya kan Kamara de Sur. Nagdakul naman an itinataong tabang asin na nagdadakula man an mga pagsasadiri kan probinsya kan Kamara de Sur na kung sa inyan gabus na mamatian kan mga tao sa Kamara de Sur. Uyan mga pahayag ni Congressman El Rey Villafuerte. Kaya nga yung mga nagsasabi ng yung mga kasinungalingan, pinatunay niya mismo Commission on Audit na nagsabi. Ang Bureau of Local Government Finance inawardan ng province last year, isa sa pinaka-highest revenue earner, maraming revenue, maraming kinita ang probinsya. Hindi lang tayo wealthiest, malaki rin ang income natin. So, isa tayo sa pinakamalaking income sa, hindi lang sa Bicol, isa sa buong Pilipinas. So, maganda ang patakbo. Kaya maraming serbisyo, maraming libreng healthcare facilities, dumadami ang scholar, dumadami ang mga infrastruktura, dumadami covered court, school building project, dumadami ang mga programa sa pag-assistance ng medical, burial, scholarship, nagtutulong tayo sa mga senior citizen dahil lumaki po yung income. Habang lumalaki po ang income, dumadami yung services. Habang lumalaki yung income, dumadami rin ang asset ng probinsya. So ano yan, tugma-tugma po yan. Si Congressman El Rey Villafuerte pigkumpirmar man kan sarong artikulo o article kan raptor na bako an Kamara de Sur anda pobre na probinsya kundi an probinsya kan Sorsogon. Sala ini duman sa mga pahayag kana asintunadong komentarista na si King Kong na ang Kamara de Sur iyo ana pinaka-pobre idto palan an probinsya kan ito palan ang probinsya kan Sorsogon iyo ang pinakapobre sa interong Kabikulan. Sinabi man kan artikulo na ang Kamara de Sur iyo ang number 3 sa pinakamayaman na probinsya sa bilog na Pilipinas. Nagbawas ang mga pobre asindakul ang natatabangan. Magayon ang dalagan kan liderato kan Kamara de Sur sa paagi ni Gobernador Luigi Villafuerte ta nagdadakula ang income. Kaya dakulman ang natatabangan na mga taga-probinsya kan Kamara de Sur asin ini namamati kan tao asin nahihiling kan mga tao sa probinsya kan Kamara de Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman El Rey Villafuerte. So ano yan, tugma-tugma po yan. Oo naman, malinaw. Saka may article rin sa Rappler na sinabi, hindi Camarines-Sur ang pinakamahirap. Sorsogon sa Bicol. At sinabi rin sa article, Camarines-Sur third wealthiest sa buong Pilipinas. At malagay ko, ano rin tayo tapait sa yung highest growth ng income sa buong Pilipinas. Lumabas na yun yung Bureau of Local Government Finance. Ang alam ko, top 5 ang Camarines-Sur dun sa income na, yung increase ng income. So, lumakas ang income, dumami asset, nabawasan ng mahirap, maraming natutulungan. May mahirap pa rin, hindi natin maninigar. Lahat may mahirap. Kahit pumunta ka sa Amerika, Europa, na mayayaman, may mga mahirap. Pero ang malinaw, nababawasan at maganda ang patakbo ng probinsya dahil tumadagdag ang income, ang kita. Kaya dumadagdag rin ang mga tulong. Nararamdaman ng mga tao naman yan. Kita mo naman yung serbisyong Kafuerte, araw-araw, milyon ang natutulungan sa medical, sa burial. May programa tayo sa buntis, tumutulong. Namimigay tayo ng monthly maintenance na gamot sa mga senior citizen, namimigay tayo ng wheelchair na walang patid. So ano po yan, itong kalamidad, nakita mo naman, tuloy-tuloy ang tulong ng probinsya. Hanggang ngayon, nagtutulong. Nung panahon ng kalamidad, namigay pa tayo ng calamity assistance sa mga empleyado ng Kapitolyo. Lahat, walang pili. So yan ang patunay talaga. So kung sino man yan ang naninira dyan, alam ng tao na panira lang dahil nararamdaman, nakikita ng mga tao po ang serbisyong Kafuerte, ang social services na tinatawag probinsya. Si Congressman El Rey Villafuerte kan Kamara de Sur
An award na nako akan Kamara de Sur gikan sa kuwa na nagdideklara na ikatulo sa pinakamayaman na lugar ang Kamara de Sur sa bilog na Pilipinas, patunay kan maray na pagkaput kan financial management ni Gobernador Luigi Villafuerte na saro sa pinagbasihan kan Commission on Audit. An maray na pag-aataman nin kwarta asin pagpapatalubo sa liderato yan gabus ni Governor Luigi Villafuerte. Ang pinakaimportanting bagay na nahiling kan kuwa sa laog kan Kamara de Sur, kung kaya diniklara ngunyan bilang number 3 na pinakamayaman na dakula na maray sa parte mismo kanda intirong Pilipinas. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Oo, malinaw yan kasi paano ka naman magiging mayaman na probinsya kung hindi ka magaling mag-manage ng kwarta. Yung kwarta pinapalaki sa asset, lumalago parang negosyo. Lumalago yung pera ng probinsya, dumadami yung income, diba? So, yun ang importante. Dumadami income, dumadami asset, mas maraming natutulungan, mas maraming proyekto, programa, ayuda. Si Congressman Elry Villafuerte. Mientras tanto, nakatalaan ang mag-operar sa probinsya ng Kamara de Sur ang bagong bakal kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur ang mammogram on wheels na ini ang pinakainot na mammogram on wheels sa intirong Pilipinas. Digdi pwede na magpa-check up ang mga babae na nag-iedad 40 pataas sa bilog na kinabanda. Ang pinakadakulang kaso kan breast cancer, ulit tadai nakakapamammogram ang mga kababaihan. Daina nakakapacheck up, ulit tamahal ang sindang pinagbabayadan sa mammogram. Kaya nagdesisyon ngunyan ang pamilya Villafuerte na magbakal nin mammogram on wheels na malibot sa mga barangay sa gabos na banwaan kan Kamara de Sur. Iyan tanganing magserbi sa mga kababahihan sa parte kan probinsya kan Kamara de Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte. At meron na rin tayong bagong magandang balita. Meron na tayong nilalabas ngayon, first in the country, mammogram on wheels. So yung mga babae na 40 and above, magpa-check up na. Alam mo, isa sa pinakamataas na kaso ng breast cancer sa buong mundo, sa Pilipinas, dahil hindi nakakapag-mammogram ang mga ating mga kababaihan. Hindi nila alam, may bukol na pala dyan sa kanilang katawan. Hindi nakakapa-check up. Dahil mahal naman talaga ang mammogram. So ang isip po ng aming pamilya, Kafuerte, ay bumili na ng mammogram on wheels na delivered sa kada barangay bayan ngayon para makapagbigay ng libreng mammogram aside from iClinic on wheels. At kung may makita naman bukol, dalawa naman yan, pwedeng cancerous, pwedeng dae. Cancerous po ay pwede namang gamutin kung maaga pang makita. So yan po ang mga magagandang balita. Mientras tanto, nakatalaan na mag-abot sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur sa bulan kan Enero and dialysis on wheels sa maabot na bulan kan Enero 2025. Iyan bilang parti pa kan padagos-dagos na pagpapakusog pa kan programa asin serbisyong Kafuerte kan mga Villafuerte. And dialysis on wheels makakatabang man sa gabus na taga-probinsya kan Kamara de Sur na mapasairarom kan dialysis session o itong mga persona na igwa ni nahilang sa sindang kidney na nagpapadialysis na. Ini para dahin na sinda madipisilan sa paghanap pa nin gastos sa pagpapadialysis na may kamahalan man ang kantidad kung sinda pasiring sa mga hospital para sa na magpadialysis. Uyan pahayag ni Congressman Elry Villafuerte. Meron din kami i-release sa January, dialysis on wheels naman. So, tuloy-tuloy po ang serbisyong Kafuerte. So, salamat Benji. Sana yung mga natutulungan, patuloy rin silang magsabi sa media, mag-post sa Facebook, kung ano po ang mga nangyayari sa nakatabangan, no? Para mas lalong naaaraman kan tao at nakakabil sila ng serbisyo. Lahat naman pwede. Meron kasi mga bata talaga na pinanganak medyo malabo na yung eye vision. Partiyan kan mga pahayag pa ni Congressman Elry Villafuerte kan Kamara de Sur. Inhuli tadakul na mga taga-probinsya kan Kamara de Sur ang naghahagad din tabang kan iClinic on wheel and makapag-pa-check up nin libre sa mata asin makakuha nin libreng salming
ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte sa tabang ninda Congressman Elre Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte ang nagbakal pa nin sarong eye clinic on wheel. Iyan tanganing dakul pa ana matabangan ng mga taga Camarines Sur na may problema sa mata. Bako lang mga senior citizen, kundi pati itong mga aki na igwanin mati o problema sa indang mga mata, asin igwanin problema sa katarata. Kuya, si Congressman Elre Villafuerte. Well, welcome talaga. Nakakataba ng puso yung mga ganyang balita na marami tayong natutulungan. Yung eye clinic on wheels, first sa buong Pilipinas yan. Pasalamat kay Governor Luigi, naisip po niya yan. At ang daming gusto mag-avail. In fact, gusto ko lang ibalita na bumili pa taong probinsya ng isa pang eye clinic on wheels. Ang daming demand. Marami pa tayong dapat matulungan na hindi lang mabigyan ng salamin, ma-check up kung may katarata. Artibayan kan mga pahayag ni Congressman Elre Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin yuman ang kandidato para gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan Temuan Kamsur. Dugang iyanan ka teripudan kan mga barata alas 7 sa pagkarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot din mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, asin man Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang senong para barata si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.